Ngayon ay ipapakitang turo ko sa inyo kung paano gagawin ang extension cord. Una sa lahat, atin mo nang alamin kung ano yung mga kagamitan at mga kasangkapang gagamitin natin sa pagbuo ng extension cord. Siyempre, ang mga materials ay yung kawad na mayroong sukat o haba na 3 to 5 meters, ang male plug at ang socket or female plug. Sa loob ng male at female at male plug ay naroon yung mga tornilyo at terminals. Sa mga kasangkapan naman, narito ang wire stripper, this tornillador, we have the Phillips screw driver and flat screw driver. Meron tayong side cutter at tayo meron pong tornillos. So ngayon ay atin ang hawakan ng isang dulo ng kawad at itong hatiin sa dalawa at ating isasagawa o ating babalatan ito na may habang 15 cm. Siyempre gamit ang wire stripper. Tansyahin natin kung gaano kahaba yung 15 cm. Ito po. Atin munang medyo tiritasin ang mga nakahiwalay na hibla ng kawad. Pagkatapos po ating buksan o luwagan ang tornilyo ng female plug. Ito na po ang loob ng female plug. May 4 na tornilyo at ito'y nagsisilbing terminal. No? Ngayon, ating luwagan yung una 2 tornilyo sa daan ng kawad para mamaya doon natin iipit yung ating binalatang 2 kawad. Ngayon ay gawin muna natin ang underwriter's nut sapagkat ito ay magpapatibay ng pagkakabit ng 2 kawad mula sa mga tornilyo. Ito pong gagawin yan, ating pong itong gawing bilog, no? Pagkatapos, mula sa ilalim ating pasok ang isa sa kabilang kawad, tapos ating ipasok muli. Yan, ito po ang tinatawag nating underwriter's nut. Isusukat sa ilagay nating sa 2 tornilyo sa loob ng female plug. So, atin na po ngayong iipitin ang 2 kawad nito sa loob sa ilalim ng tornilyo. So, gamit po ang Phillips screw ay atin na pong hihigpitan ang pagkakaipit ng kawad ng tornilyo. At ito atin na pong naidin na maigpit. Saka atin na po ngayong tatakpan ang female plug. Saka ating hihigpitan po yung 2 tornilyo sa taas. Ito po atin na pong naikabit sa female plug or socket yung kawad sa kabilang dulo. Tunguhin po natin yung paglagay naman ng 2 kawad sa male plug. So atin din pong balatan sa sukat na 15 cm yung pagkabilang kawad. Buksan ang male plug. At luwagan po natin ang tornilyo sa loob. Ipasok po natin sa loob ng male plug yung 2 kawad na binalatan. Atin pong hilahin muna.
At atin pong isagawa muli ang underwriter's nut para matibay din po ang kanyang pagkakabit sa nail plug. Bilog, ilalim atin pong ipasok yan bilang kawad, muling ipasok. So muli po natin nagawa ang underwriter's nut. So atin na pong ipapasok sa loob. Dito po ay atin ngayong sukatin ang magiging haba at naikabit po natin yung dalawang sa terminal ng male plug. Ikabit po natin sa ilalim ng isang tornilyo ang binalatang kawad. Gamit po ang flat screwdriver. Atin pong itutulak pa ilalim ang kawad. Pinaroon po. At saka atin pong hihigpitan, no? Ang pagpihit po ay clockwise direction. Kabila naman po ating gagawin. Atin ding konting luwag pa para madaling maipasok sa loob, sa ilalim yung kawad. Gamit po ang flat screw driver. Muli po nating tutulak pa ilalim ang binalatang kawad para siya po ay maipit sa ilalim. Okay, naroon na po. At muli po nating hihigpitan sa pamagitan po ng Phillips screw. So, pagkatapos niyan, atin na pong ilagay ang kanyang takip. So, ito na po, matagumpay natin na ikabit ko ang socket of female plug, isang dulo ng wire, at din po ang sa male plug. Ito na po yung isang extension cord. Kailangan na maging malinis po ang ating pinagawang mesa para po tayo ay maging maganda ang ating kapaligiran. Ngayon po ating titestingin kung talagang ito ay functional o gagana ang ating pong bagong extension cord. So, ibig sabihin mga kaibigan, talagang tama yung ating ginawang proseso ng pagbuo ng extension cord. Dito nga po patunay na siya po ay gumagana. Ito po ay pwede ng lahat po kung bata o sino man ay maaari magawa ng inyong sariling extension cord. Maraming po salamat.